kaganapan, mga pangyayari, samot-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Ryan Juneda, 1st District Board Member. This program is brought to you by Aspirant City Mayor of Sorsogon, Red Lasay. Para sa gobyerno kan mga tios, Poor is Power. National Chairman, Poor People Power Movement Incorporated. This program is brought to you by 1st District Board Member, Walter Chaclubiano. This program is brought to you by Honorable Katleya Morataso, Municipal Mayor Matnog, Sorsogon. This program is brought to you by Gubat Aspirant Municipal Councilors, Architect Bernard Castillo. This program is brought to you by Gubat Aspirant Municipal Councilors, Honorable Norbin Ariola. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor, West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City. SM City Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon. Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon. Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon. Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon. Hershey's Food and Refreshments. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang Sorsogon. Live na live po graray kita sa liwat. Digdi lamang po yan sa Bicol TV Sorsogon. Most especially sa programa at ang kasama mo, si Jojo. Sa graray tabi, si Jojo Lascano ang sendon din ko. Sa indong makakaibanan, ngunya na aldaw. Nakakalingaw mo talaga, na may mga nagre-request pa lang na dapat daw Tagalog. So, if not Tagalog, Taglish. Anyway, magandang umaga po ulit sa lahat po na nag-aantaway ng ating programa sa Luzon, sa Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po dito po sa mahal natin probinsya ng Sorsogon. Ang pasikat na Sorsogon, At lalong-lalo na po dito po sa syudad ng Sorsogon sa ating mga mahal na public servant, Medyo busy ang ating mga mahal na public servant, Dalaw dito, dalaw doon, attend dito sa mga Christmas parties ng iba-ibang mga organizations, mga non-government organizations. By the way, may nagpapatanong lamang po sa inyo, ito pinapaabot lang. Kamusta naman po yung ibang grupo na hindi po sikat, Nadadalaw nyo rin po ba? O baka yung kilala nyo lang na mga grupo? Anyway, again, nagpapaabot pa rin ng pasasalamat, lalong-lalo na po ang kababaihan o women's organization dito sa Talisay, Sorsogon, sa Urban Poor, sa lahat po ng mga politiko, sa lahat po ng mga nagtawag dito, nag-donate ng kung ano ng pamparapols, sharing man sa lahat po ng ating mga kababayan na until now nag-aantay ng Panoche Buena ni Mayor Esther Hamor. Mga kababayan, mga syudadano, nakuha nyo na ba? Yung wala sa listahan, hanapin nyo po sa mga tagalista, Kasi sabi nila, household,
ang inyo pong lingkod busy. Kung saan napupunta. Kahapon nasa Legazpi tayo. Inabot tayo ng ulan. Medyo hindi tayo muntik-muntik ka nang hindi tayo makauwi. Alas 8 na ng gabi nang makarating ako ng bahay. At syempre dyan po sa Barangay Talisay, thank you very much kay Barangay Captain Tatduana sa pagbibigay ng ngiti sa mga kabataan, sa mga bata, sa kanyang ginawang Christmas party for the young ones. Congratulations po sa pamumuno po ni Kapitan Tatduana and the rest of our Barangay Council, sa BHW, na yaon man po na tumulong upang maging maganda ang Christmas party na ginawa dyan sa Barangay Talisay. At syempre, sa LGBTQ, na nag-Christmas party din itong nakarang araw na dinaluhan po ng ilan mga politiko na tumatakbo ngayon bilang mga pagpipilian this coming 2025. And congratulations, lalong-lalo na po kay Sir Luis Dimata, dyan po sa Barangay Flores, na parang kakasya pa ba dyan, sir, yung mga regalo na pinadala sa inyo? Sa mapapasana all ka na lang. at syempre, doon po sa iba't ibang riyon, iba't ibang lalawigan, iba't ibang syudad dito po sa Pilipinas na idinaos po ang Christmas party din ng ilan nating mga kasamahan sa media ng Ako Bicol Party List. At andito po sa Sorsogon City, nag-aantay po kung kailan. May nagpaparating din dito na sana no one will left behind dyan sa Christmas party na yan. At ito panawagan din kay Ma'am Sally. Good morning ng Ako Bicol Party List. At syempre kay Congressman ng Ako Bicol Party List na si Congressman Saldico. Good morning. At sa lahat po ng taga-subaybay ng ating programa, live na live po tayo. Medyo makulimlim at medyo maambon-ambon dito sa labas. Kaya as usual, ang aking advice ko lagi po tayong magdala ng ating mga pananggalang sa ating mga katawan, hanggat maaari, every time na kahit wala pong ulan o tag-init pa rin o whatsoever na panahon po, maglagay po sa ating mga bag, magbitbit ng payong o sombrero para naman po tayo ay makaligtas sa mga sakit na dulot nito. Alalahanin nyo po na ang PhilHealth sa mga oras na ito, ayan, niyayamukat na naman, trending na naman sa social media. Bakit? Yan ang pag-uusapan natin. At kung bakit hindi ito binigyan ng pondo ng Kongreso at ng Senado. Alamin po natin ang totoo dyan. Kaya sa mga nagmamaktol dyan, sa mga nagmamagaling na nagpo-post sa social media, hindi nyo po yata alam ang buong katotohanan kung bakit hindi ito binigyan ng pondo. At ang Department of Education, bakit ganun lang kalaki samantalang yung Kongreso, yung mga programa ng Kongreso at ng Senado and regarding po sa AKAP o ang ayuda para sa kapos ang kita at puhunan. Bakit ganun kalaki? Ayan. Pag-usapan natin na dyan at pwede ho kayong magbigay ng inyong opinion. Kung alam nyo po ang mga dahilan kung bakit. At ano ang kailangan nating gawin. Minsan napapatawa na lang tayo kasi minsan yung mga nagpo-post nga, basta lang makapag-post na hindi alam kung ano yung punot dulo kung bakit ganyan kakaganyan. Anyway, sa lahat po ng ating mga kasamahan sa media, good morning. Hoy, panawagan po ulit sa ating mga nanonood, sa ating mga live viewers, sa ating may mga sobra-sobra naman diyan. Baka pwede, kami po sa hanay na aming mga media, sa grupo po ng Sorsogon Media Group, magkakaroon po kami ng aktibidad ngayong this coming 22 sa iba't ibang mga barangay upang kami naman po ay makapagbigay din ng kahit papano sa mga paslit o sa ating mga kababayan na alam naman po natin kapos din ang kanilang kabuhayan. Kaya kami po nananawagan
Mapaandyan man kayo sa labas ng ating bansa at kung nanonood po kayo, humihingi po kami ng kunting donasyon. Ha? Sana po mapagbigyan niyo po kami. At yung kung gusto niyo naman pong tumulong ay ibibigay po namin yung GCash number kung sino man po ang hawak ng aming pondo. Marami-rami pong magbibiyayaan sa mga ibibigay niyo pong donasyon. Hindi lamang po para sa mga kabataan na nag-aaral kundi para din sa mga magulang. Na alam naman natin kinakapos nga ang kita. At lalong-lalo na po yung mga hindi napapasama sa 4-piece, sampa sa tupad, sa akap. Kayo na ang mas werting nila lang sa mundong ibabaw. At ang programang ito ay din po sa inyo ng ang bagong henerasyon party list na ngayon ay pasalang na naman this coming election. At kay Sir Bien Balana, good morning. Sana pagpalain po kayo ng poong may kapal. Merry Christmas sa lahat po ng ating mga sponsors dito po sa Bicol TV Sorsogon, lalong-lalo na po dito sa programang Kasama Mo si Jojo. At sa gabos po na Bicolano, dyan po sa Metro Manila, good morning. Sa lahat po ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga po sa inyo at Merry Christmas and Happy New Year in advance. Sana we're all talking about love, love, ika nga, peace to every one of us, iwasan po muna natin yung away-away na yan, bati-bati mo muna tayo hanggat pagtapos ng mga kasiyahan ito, pagkatapos ng season na to, the seasons of Christmas, the seasons of love, the seasons of caring, and the seasons, of course, of sharing. Doon naman tayo mag-umpisa. Magbatuhan na naman po tayo. Pero sana wag naman po dumating sa punto ng personal na bagay dahil alaman po sa politika mawawala yung pagkakaibigan natin. Sana hanggang doon lang sa political aspect lang po tayo magkakatalo-talo sa suporta but of all ang panawagan ko nga sa ating mga kasamahan sa media sana panindigan natin na tayo po ay nasa gitna. That's why we call them media because tayo po ang magiging media arbiter. Yan po ang tunay na diwa ng pagiging media na sana kahit sino man sa atin ang lumapit na politiko, sana i-accommodate po natin lahat sila. Dapat bukas palad na mayakap po natin sila lahat upang nang sa ganoon naman po walang samaan ng loob. At kung yung mga politiko naman medyo nagseselos dahil po sa mga advertisement na ginagawa natin, wag naman po ganun. Trabaho lang po, walang personalan. Dito po sa Bicol TV Sorsogon, we are welcome all of you. Talaga naman. Napapa-English tayo, paring Harold, sa mga ganitong usapin, kasi nga dapat lang naman talaga. Kasi kung hindi talaga. Sa gano'n naman, magkakasama at magkakabati-bati pa rin tayo. Pagkatapos ng eleksyon, isang araw lang ang totoong eleksyon, pagkatapos ng eleksyon, pagkatapos ng botohan, bati-bati ulit yan. Pero tayong mga supporters, hanggang dun lang sana. Sumuporta tayo pagkatapos ng eleksyon, tapusin ang hidwaan sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaanak, sa ating mga kaibigan kasi napakalit lang ng mundo na ating ginagalawan. Sana ang pagiging Pilipino, alam naman natin ang pagiging Pilipino po ay talagang mapagmahal. Mapagmahal, mapagbigay at mapagkalinga ika nga, So sana ito na panawagan natin dito sa ating palatuntunan dito sa Kasama Mo si Jojo, wala po sana na pagdating ng oras may tarak pa rin tayo sa likod na patalim. Kaya sa magkakamag-anak ng ganyan, we are all very thankful na after all those na wounded, sabi nga nila, mga sugat na dala-dala nila nitong mga nagdaang panahon, sana ngayong Kapaskuhan na to, sana Kapaskuhan ngayon, hatakin, bunutin na yan na nakatarak sa ating mga likod, sa ating mga puso, kundi buksan ang ating mga puso at isipan,
ano hindi natin ang tunay na diwa ng Pasko, ang pagmamahal at pagbibigayan, at lalong-lalo na po kapayapaan para sa isa't isa. So again, thank you very much sa ating hipag dyan sa Barangay Talisay kay Madam Nery Lascano, at lalong-lalo po dyan sa munisipyo ng Huban, kay Ma'am Rose Tisay Guarin, nanonood. Thank you very much kay Papa Harold. Good morning. Sana samahan nyo ako. Ayan. Kay Barangay Captain Arlis Hanaban, good morning, good morning, good morning. Yan na, sinagot po. At sa pamunan po ng PhilHealth. Sabi ko nga kanina, na sana itong usapan na to, magkaroon din tayo ng guest. Kasi ito medyo, although alam naman natin na wala silang sa mga ganyan. Hindi sila binibigyan ng authority kung bakit hindi masagot-sagot ng ating mga PhilHealth dito sa Sorsogon. Kasi nga yung usapan ng pondo, hindi ito usapin na pang-reyon lang, pang-munisipyo, kundi national na pinag-uusapan yan. Naiintindihan ko po yan. Kaya tayo, ginagawa natin bilang mapag-usapan lang yan, pinag-aaralan ho natin yan. Nagre-research tayo kung bakit at ano ang naging dahilan. So, abangan nyo po ang usapan na yan. So, again, thank you very much sa lahat ng mga taga-subaybay dito sa ating palatuntunan. Ayan, sabi nga ni Ma'am Rose Tisay, papasok na siya sa opisina. Anyway, thank you very much, ma'am, sa pag-drop by. Kay paring Richard Cecilio, dyan po sa Naga. Yan ang nga sinasabi ko, kung saan-saan tayo napapadpad, Kaya kinakailangan tagless hanggat maaari, Kung kinakailangan natin magbikol at maintindihan tayo ng ating mga kababayan dito sa Sorsogon at sa bilog na Bicol region, sasamahan ho natin ng konting Bicol yan. Kay Sir Bubot, Estupigan Laguna, get well soon, namimiss ka na ng aming grupo, sana magkita-kita ulit tayo. Kay Ma'am Marape Realuyo, good morning. Kay Miss Lolita Lagare ng Daycare Center dyan po sa Barangay Talisay, good morning. Kay Ma'am Beth Fruto, na tumulong din po sa ating pangangalap donasyon, kay Sir Luis Dimasa, sa ating congressional candidate dyan po sa 2nd District, kay Atty. Cronimar Escudero III, na nakita natin, pumalaot yata ito, nakasakay sa motorboat, going somewhere, kay Atty. Crony Escudero III. Ayan na sinasabi ko, kapag Escudero na pagbabanggitan natin at nababanggit natin, masasabi natin kakibat lagi dyan, basta Escudero, sa serbisyo, sigurado. So saan ka pa? At syempre sa ating progresibong Castilla, kay Mayor Bong Mendoza na dyan naman, nakita nyo naman, nang live tayo dyan sa Provincial Gymnasium nito nakaraang Sabado, sa ginanap na Gawad Parangal, dyan napakadaming award ang hinakot ng munisipyo ng Castilla, of course sa pangungunayan at sa pamumuno ni progresibong Mayor Isagani Bong Mendoza. Congratulations po sa lahat po ng mga LGU na nakatanggap ng award at nakatanggap ng reward. May cash incentives pa, Mayor, saan ka pa? LGU na may cash incentives pa na natanggap. Kay Mayor Catlea So, na dumalo din doon sa nasabing parangal, although nakita natin na alam naman natin na ang rivalry ito ng dalawa ngayon sa panahon na ito kay Gobernador Edwin Bubuy Hamor, and of course kay Mayor Catlea So na tumatakbo pong gobernador din ng probinsya ng Sorsogon, at kay Miss Cha dyan po sa Office of the Vice Mayor, dyan sa Kasiguran, good morning sa aming lahat po na mga political coordinators ng Ako Bicol Party List. Good morning po sa inyong lahat. Kay Parang Joey, good morning. Kung may mga papaabot po kayo, and of course sa lahat po na nagsiselebrate ng kanilang mga birthdays sa mga oras nito, happy birthday po. Again, sana kung mapapainom kayo yung alak, sana sa tiyan lang at wag sa ulo. Kasi kapag sa ulo yan napunta, kawawa naman, kung hindi tayo ang mapunta sa hospital, yung makakaalitan natin, kawawa naman.
Of course, bago natin pag-umpisahan dyan, na pinag-uusapan natin about sa PhilHealth, sa pondo, kung bakit, pero ako po nananawagan na ngayon, sa ngayon pa lang, correct me if I'm wrong, kung sakali man po na ako po ay nagkakamali, pwede ho kayong makipag-palitan ng komento sa akin, kung nagkakamali po tayo. So DepEd, bakit ganon? 700 plus million na lang ang pondo, Ito ba sa kadahilanan na hindi masagot-sagot ng ating Vice Presidente Sara Duterte ang issue patungkol sa paggamit na nakuhang maanumalyang pinag-uusapan ngayon sa pondo ng DepEd nitong siya pang may hawak, and of course ito sa confidential fund na dedebatehan hanggang sa ngayon. So diyan po natin malalaman kung saan nga ba hantong ang impeachment na iniakyat ng ilang representante ng mga aktivistang party list dyan po sa national. So dapat mangialam tayo sa mga ganitong usapin, kasi this is not their private money. This is all our taxes na inilalag natin sa ating gobyerno upang nang sa ganon, yung mga project na dapat tayo ang nakikinabang umusad, hindi yung andyan lamang po stagnant. That's why we are calling this program na sa pamamagitan po nitong programa na to, kahit paano mapaintindi natin sa ating mga kababayan ano nga ba nangyayari, bakit ganon. So bago tayo magpatuloy sa ating usaping ganito, bibigyan po natin ng daan ang ating mga ilang paghahanap buhay. Magbabalik po ulit ang kasama mo si Jojo. Dito lang yan sa Bicol TV, Sorsogon. Mary's boy child, Jesus Christ. Ang mensahe ng Kapaskuhan ay ang pagbubuklod-buklod muli ng pamilya sa kabila ng ating pinagdaanan sa nakalipas na taon. Ito ang panahon ng pasasalamat at pagbibigay puri sa ating Panginoon. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ang pagbati mula kay Kapitan Bonnie Janela ng Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. The angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Diyos marahay na aga sa kapos, Pwede sa iyong barangay, sa iyong mga residents ng dito. Ang Pasko po ay simbolo ng pamamahalan, ligayan, at pagsasawa. Lahat po ng ating residents, ating pagdiwag, ang masaya, at pagyaman sa ito po ang inyong lingkod, punong barangay, sa Pinanuyo, sama ang buong museo, pati na maligayang Pasko at magsimulang bagong taon. Ay nagmamahal sa'yo, ngayong Kapaskuhan, ang pangako ko. Sa puso ko'y magkasama tayo. Sa isang Pasko. Ang pagkasararo asin pagdaramayan iyo ang tunay na espiritu nin Kapaskuhan. Sa ngaran kan bilog na konseho kan Barangay Almendras Kugon, ako po si Kapitan Pat Juneda bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Punto ng Kapaskuhan, masingaling nagihan kita kalamitan. Hagad kuman giraray sa gabos na pamilya ang pagkasararo asing kapanunungan. Inikwasi ng lingkod, Kapitan Divina kan Barangay Tumatan East District, nagkabaabot
lahat. Isinig ang bawat Merry Christmas sa aking mga kababayan dito sa Irosin at sa buong probinsya ng Sorsogon. Hangad kong muli ang inyong katiwasayan, ang bumuti yung ating kalagayan dito sa ating mga komunidad. Kahit man tayo ay sinalanta ng sunod-sunod na bagyo, sana ay mabilis po tayong makapag-recover at makamit natin yung hangad natin buhay, hindi lang ngayong taon, kundi yung mas mabuting buhay sa susunod na mga taon. Napakalaki pa rin ng mga hamon na hinaharap natin, lalo na itong mga kalamidad, itong mga presyo ng ating produkto na bumababa, itong matataas na gastusin. Subalit, tuloy lang ang buhay. Gawin pa rin natin masaya ang ating buhay at pakita natin ang pagmamahal natin sa ating mga pamilya at sa ating mga kapwa. At higit sa lahat, palalimin natin ang ating pananampalataya at ang pag-asa na bukas ay bubuti rin ang ating buhay. So, Merry Christmas uli and a Happy New Year sa inyong lahat. Ini po si PJ Ravanilla, West District City Councilor Kasyudad ni Sorsogon. Kaiba ang team Yadina. Minabati po sa inyo ning maugmang Kapaskuhan, asim masagana nan matiwasay na bagong taon sa Gabos. Merry Christmas! Pasko ay simbolo ng pagpapatawad, pagmamahalan at pagbibigayan. Sa lahat po ng aking mga konstituentes, ating ipagdiwang ang masaya at mapayapang Kapaskuhan. Ito po ang inyong lingkod, Kagawad Alelia Rose de Monte Verde Alejo ng Barangay Bibingkahan. Masaganang Pasko at manigong bagong taon sa lahat. Sa mga tagabulan na ating mga perme na maging makusog, hindi mo orang may pag-asa, si Kapitan Jojo Padagos, Mamalano, sa mga tabang na sa Indo. And sa pagkatubang kan bagong taon, sarabi kita maging matalino kasi may sugambot sa pagampang bagong taon. Hindi po si Kapitan Jojo Geraldino, ang Barangay Songto, nagsasabing Merry Christmas and prosperous. I wish to greet in advance all our constituents in the municipality of Gubat in Sorsogon. Merry Christmas and Happy New Year. Nais kong i-assure ang lahat ng ating mga kababayan na ginagawa po ng ating municipal government kasama ang mga inyong elected public officials. Pinapatupad po natin ang mga tamang patakaran at itinatabuhin po natin ang alam nating makabubuti sa nakararami nating mga kababayan. Naitawid po ng aming administrasyon ang mahigit dalawang taon na paglilingkod sa ating munisipyo. We are looking forward, all of us are looking forward, with Vice Mayor Valpura, we are looking forward to serving you more for our remaining 6 months. And we are looking forward with your trust and support that we gain another term next
election in May 2025. Again, Merry Christmas and Happy New Year sa lahat ng ating mga kababayan sa munisipyo ng Gubat. Ang pagbati, hali kay Barangay Kagawad Freda Lulong, kay Bahan ang sa iyang pamilya. Ang siyang umaga. Bumabati nin maugmang Pasko, asin progresibong bagong taon sa Indogabos. Tayo'y makakapipisik. Laom ko po na mamatean kan lambang saro, ang espirito kan kapaskuhan, sa paagi sin pagkasararo, pagpapatawad, paghiras kan grasya na tinaos sa to kan mahal na Diyos. Sa giraray, ang sakuyang bulahos na pasasalamat sa gabos na kabarangay ko, Barangay Sampalo, sa pagpadaba nindo sako. Kagawad Freda Lulong po, bumabati ng maugmang Pasko asin matuninong na bagong taon. Pasko ng pag-asa, pagmamahal ang siyang umaga, sa puso ng bawat piling. Kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo, tuwing Lunes at Miyerkules, alas 7 ng umaga, dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Yes po, nagbabalik po tayo muli sa programang Kasama Mo si Jojo. Dito lamang po yan sa Bicol TV Sorsogon. Kasama pa rin po natin si Papa Harold, ang ating technical side, si Sir Clarence Dereza, ang ating station manager si Sauro Amistoso. Good morning. At sa aking partner, napaparating pa lang, kay Sir Buddy Duca. Anyway, kanina nga po napag-usapan natin ang regarding sa PhilHealth Fund. Kung bakit binigyan ng zero allocation para sa budget. Kasi may nabasa ako. Although, balikan natin mga nagdaang administrasyon. Sa panahon po ni Senator Rizzo Hontiveros, no, siya po ang may hawak kasi po ng PhilHealth. Nung siya po, nagkaroon na ho ito ng kontrobersya. Dahil lang po sa usapin patungkol sa pondo. Kung saan napunta. At after all, na napag-usapan tong issue na ito ay bigla pong naglaho. At ngayon nga po ay bumalik naman po sa pagiging senador ang ating butihing senador na si Madam Risa Hontiveros. At ngayon po sa paparating na naman pong eleksyon, well said, sabi ko nga, for grandstanding na lamang ba ng ating mga kinatawan, grandstanding na lamang ba ng ating mga napupuso ang mga kandidato this coming 2025 elections, mga senador? O ano nga ba talaga nangyari? Tayo ba ay dapat na isakripisyo ang ating kalusugan ng mga ito o nararapat lamang na mapag-usapan ang issue na to? Kasi ito po ay napakahalaga, lalong-lalo na po dito sa atin sa probinsya ng Sorsogon, na at most especially sa ating mga kababayan na nandun po sa abroad na nagpapakahirap at nagbabayad ng kanilang PhilHealth insurance para po sa kanilang pag-uwi at kung sakali man hindi man po natin hinihingi sa ating mahal na Panginoon na sila po ay mapunta doon sa ospital, mapapakinabangan po nila ng gusto ang kanilang mga ibinabayad. Lalo na po sa lahat po ng mga members ng PhilHealth. Ito po ang katanungan. Bakit naging zero out ito? Sa budget deliberation, nitong karang linggo lamang na biglang bumulusok ang pondo ng budget. Ito may babasahin ako sa inyo patungkol po dito kung bakit. Kasi nag-post din ako nitong nakaraan na sana lahat po ng mga nasa may mga katungkulan dyan po sa Philippine Health na sana kung ganito ang mapag-uusapan at hindi na ilalabas ang pondo, mag-retiro na lamang po sila. Napakalalaki po ng mga sahod nila. At ito nga po, hindi nga po ako nagkakamali. May mananawagan at may mananawagan po. At kahapon nga po, ito na po ang panawagan. Ito babasahin ko po. Sa English nga lang po, sana po maintindihan nyo kung paano ako magsalita ng English.
Hindi ho tayo biyasa sa mga ganitong mga dialekto, pero sisikapin ho natin. Ito po. After Congress allocated zero subsidy for 2025 to the Philippine Health Insurance Corporation, ostensibly for inefficient in fund utilization, organized labor push yesterday for the immediate removal of PhilHealth board members for compromising public health. Labor Coalition nagkaisa called on Congress to protect Filipino workers by prodding President Marcos to fire the current leadership of PhilHealth and its board. Instead of punishing workers who are already burdened by systemic inefficiency, Congress must push for accountability from PhilHealth's leadership. We cannot allow the people's health to compromise further, the coalition emphasized. The Marcos administration must act and act now before it's too late. Fire the leadership of PhilHealth. The health and lives of Filipino cannot wait, the group urged the president. The coalition demanded real reforms in PhilHealth to ensure that all Filipinos have access to qualified and affordable health care without fear of death of hospital detention. According to Nagkaisa, the zero government subsidy for PhilHealth could severely impact workers, most of whom are struggling to afford health care. As Coalition Chairman Sani Matula said, PhilHealth's benefits are already insufficient despite receiving subsidies. Once the subsidy is removed in 2025, our health situation will further deteriorate and many Filipinos, especially workers who are already struggling to afford health care, will find themselves practically in hospital detention due to their inability to pay hospital bills. Ito na nga po ang sinasabi natin. Magkakaroon po ng mga detention sa mga pasyente natin dyan po sa mga ospital sa buong Pilipinas. He also criticized the legislators as they failed to prioritize basic human rights in their decision to remove government subsidy from PhilHealth. There is clearly something wrong with the priorities of our legislators allocating 1.113 trillion to the Department of Public Works and Highways, slashing the DepEd, Department of Education budget to 737 billion and leaving PhilHealth with zero funding blatantly disregards the constitutional mandates on education and health. Matula pointed out. Members of Nagkaisa are set to mount a rally to express their dismay over the removal of subsidy for PhilHealth. They will urge for the restoration of the subsidy and the reformation of PhilHealth system by calling for the resignation of its board members. For this part, health advocate Dr. Tony Leachon called on Health Secretary Ted Herbosa to defend the people from politics. Leachon questioned how lawmakers were able to provide zero funds for PhilHealth without any objection from Herbosa and PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Ayan po Hindi ho nag-object ang mismong pamunuan ng Philippine Health Insurance sa pagbigay ng zero budget sa kanila. Bakit? Yan ang question mark dyan. Bakit? Pagpapatuloy po natin. They say PhilHealth has adequate reserve. It does not need funds. It membership funds it. That is stupid, he said. My God, siya mismo sumagot Leachon added that Herbosa as a doctor should know the funds are necessary to subsidize the poor and reserves are contingent funds needed to provide for expanded healthcare services. Malinaw. Meanwhile, ako Bicol Party List Representative Raul Bungalon sought yesterday an investigation into PhilHealth's failure to expand the health insurance benefits or reduce the premiums of its members despite holding over 700 billion of pesos in reserves and more than 500 billion pesos in investable funds. Asan ito? Yan ang tanong dyan. Bungalon Vice Chairman of the House Committee on Appropriations said he would file a resolution calling for a congressional probe into Philippine Health's reserve funds. He seeks to uncover where these funds are invested and whether PhilHealth executives are personally benefiting from these transactions.
Sabi nga, at just a conservative 4% annual interest, 500 billion pesos could yield 20 billion pesos in income. How much does PhilHealth really make from its investment? Where do they place the funds? And who decides where it invested? Most importantly, what are the criteria for this investment? The lawmaker Bongalon asked. He also responded to critics saying that this decision to defund PhilHealth will not deprive Filipinos of health insurance benefits as the state health insurer has more than enough funds to cover its obligation. Ayan. Alam niyo po mga kaibigan, mga kababayan, habang pahaba ng pahaba ang binabasa ko. Dito po natin naiintindihan, lalong-lalo na po doon sa mga nagpo-post, kung bakit kine-question nila ang hindi pagbibigay ng budget sa Philippine Health Insurance. Akalain mo, dito pa lang, may tinatago tayong 500 billion of pesos. Pero ang tanong, bakit hindi nagagamit? Ano ang ginagawa ng PhilHealth Management? Ano ang ginagawa nila at saan napupunta ang pundong ito? Kaya nga hindi umaangal yung PhilHealth, mga kababayan. Hindi ho kasalanan ng mga mambabatas ng mga senador kung bakit hindi binigyan ng budget to. Nakakalula ang pondo na mayroon ng budget na hindi naman ginagamit at hindi natin malaman kung nasaan. Akalain mo, kung ibinangko nga naman ito, sa 500 billion pesos, tumutubo ito. 20 billion pesos. Sa 20 billion of pesos pa lamang po, mga kababayan, malaking tulong na ho ito sa atin. Lalong-lalo na po sa mga membro na nagbabayad po sa PhilHealth. Sa mga ating mga kababayan OFW na nagkakandakuba sa paghahanap buhay, para lang makapaghulog ng kanilang mga buwanang ambag sa PhilHealth. Di ba? So far, hindi ho natin masisisi ang mga mambabatas kung bakit. Lalong-lalo na po ang mga senador na bumoto para dito. May universal healthcare tayo na pupunan ho ito ng mga halos buong Pilipinas. Magiging membro, automatikong membro ang ating mga kababayan. Pero bakit hindi nagkakaroon ng laman? Bakit may mga naghihirap pa rin na ating mga kababayan na nasa ospital, nagkakanda-ugaga sa paghanap ng mga pambayad sa mga hospital bills, pambili ng gamot? Sa ganito kalaking kahalaga, ganitong kalaking halaga ng pera, meron ng pondo ang budget na meron ang PhilHealth. Bakit hindi matugunan ng mga pangangailangan ng mga pasyente nating mga kababayan? Hindi rin natin masisisi ang ating mga senador, ang ating mga kongresista. Bakit? Isa pa. Bibigyan mo ng pondo ang PhilHealth. Lolobo na naman. Pero ang numero unong takbuhan ng ating mga kababayan, na napupunta sa mga ospital kapag hindi po nakakalabas dahil po sa laki ng bill, ang ating pong mga kongresista, ang ating pong mga LGU, ang mga mayor, ang mga konsihal, na kung tutuusin, wala namang pondo ang mga yan para sa mga yan. Asa na lamang ba ang tulong ng Philippine Health Insurance sa mga ganitong bagay? Kasi nga, pag lumapit sila kay congressman, ang hihingin lang ni congressman, yung billing accounts. Pag pumunta sila sa mga mayor, ganun din po ang hihingiin sa kanila na requirements. Asa no yung abstract yung medical kung whatsoever. At that time, ura mismo, kung may maibibigay po ang mga lingkod bayan natin, naaabot to sa ating mga kababayan. Diba? Ang daming opisinang nilalapitan ng ating mga kababayang nasa ospital ng kanilang mga kamag-anakan para humingi ng tulong. Alam nyo po ang dahilan.
Ito, may mga kaibigan tayo sa PhilHealth. Correct me if I'm wrong. Pag pumunta sila sa PhilHealth, may tinatawag tayong reimbursement. Kailangan ba na ang ating mga kababayan na nasa ospital, libo-libo muna ang gastusin bago natin tulungan at ilang buwan bago ma-release ang refunds na yan? Aberda. Di ba totoo naman, no? Even me, naka-experience yun ng ganyan. Not only once, not only twice, but so many times. Hindi natin masisisi ang ating mga kongresista na hanapin ang pondo. Billion of funds, ika nga. Billions of pesos funds na meron po ang Philippine Health Insurance. Pero bakit hindi natutugunan? May mga ospitalo tayo, di ba? Na nandyan, nakalagay dyan, mababasa mo, PhilHealth accredited. Pero pag ginamit mo na ang PhilHealth mo, ilang santo ba ang tatawagin natin para matugunan ang ating pangangailangan dyan ng ating mga pasyente? Di ba? Hindi tayo nagmamagaling dito, kundi na-experience natin to. Sa araw-araw na ginawa ng mahal na Diyos, may mag-text po sa atin, may mag-PPM mo sa atin, Sir Jojo, baka pwedeng matulungan nyo po ako dito. Malaki po ang aking bayarin sa ospital ng aking nanay, ng aking tatay, ng aking lolo, ng aking lola, ng aking anak, ng aking kamag-anak. Tingnan nyo, isipin nyo naman yan, kami nasa media, nilalapitan para hinga ng tulong upang sila po makalabas sa ospital. Kami po ba may pondo para dyan? Di ba wala? Pero bakit? Kasi, simple lang naman po yan, mas may kilala kami na taong malalapitan namin para sa kanila na hindi nalalapit sa PhilHealth upang humingi ng tulong. Mamamatay na ang pasyente, ang dami-dami pang kailangang asikasuhin ng mga papeles para lang matulungan. My God! Kaya nga sabi ko, what kind of government we have? Na kailangang mamatay muna ang ating kababayan para matulungan. Di ba? Kahit mga barangay opisyal nilalapitan natin. Sariling bulsa, sariling pera ng ating mga kababayang mga opisyal ibinubunot para lang makatulong. Kahit sinasabi natin na may pondo ang PhilHealth para sa ating mga kababayang nakaratay sa ospital. Nanood ako ng mga session sa TV. Naalala nyo yung ginawa ni Congressman Wilbert Lee ng Agri-Party List? Di ba? Naghuhumiyaw sa galit, nagsusumigaw ng agaw na nga ng mikropono, tinatanong, asan yung budget ng PhilHealth? Siguro to, kahit si Agri-Party List Congressman Wilbert Lee, ito ang battle cry niya ngayon. Asan yung pondo ng PhilHealth? Napakalaki ng pondo ng PhilHealth. Bakit hindi napapakinabangan at bakit hindi nagagamit ng ating mga kababayan? Diba? Tapos sisisihin natin yung mga congressman na nagbigay ng zero budget, ng mga senador na kinatigan yung mga congressman na oo nga, wag na natin bigyan ng budget yan. Imbestigahan natin, nasaan yung billions of pesos na pondo ng PhilHealth. Diba? Kaya nga sabi dito, we need to assess where PhilHealth fell short and ensure all beneficiaries, especially those hospitalized, feel the impact. Kaya karapat dapat naman talaga na manawagan na ang taong bayan mismo. Manawagan na pagreteroho na ang ating mga opisyal dyan sa PhilHealth. Kasi wala naman po Nagpapalaki lang naman po kayo ng mga tiyan, nagtatabaan na po yata kayo, naglalakihan ang inyong mga bahay sa laki ng inyong mga sinasahod. That was taxpayers' money, not yours. Na sana naiintindihan tayo ng ating mga kababayan sa sinasabi kong to. Kasi ito,
Iminumulat lang natin ang matas ng katotohanan para sa inyo. Ha? Although may mga galit tayo sa ating mga mambabata, sa ating mga senador, kung ayaw natin sa kanila, kung ano-anong issue ang binabato natin. Pero bakit? Lalong-lalo na po sa mga kababayan nating hirap sa pagpapa-ospital, hirap sa paghahanap ng pera para sa medical na operasyon. Di ba sinisisi nyo yung mga congressman? Kasi inalisan yata ng pondo ang PhilHealth. Dito ako natatawa eh. Inalisan daw ng pondo ang PhilHealth. Hindi ho kasi natin alam ang totoo. Nakakawawa. Kawawa naman po ang ating mga mambabatas na gumagawa ng tama para sa atin. Si Congresswoman ba dito sa ating unang distrito sa Sorsogon, masisisi nyo? Kung bumoto yan na hindi bigyan ng budget ang PhilHealth? Hindi ho natin masisisi yan. Kasi sila po nag-iimbestiga din, sila po may mga pamantayan kung bakit kinakailangan gawin nila to. Ang gusto lang nila, sa totoo lang, magamit ng PhilHealth ang pondo na inilaan sa kanila. Na baka sakali sa hindi pagbibigay ng budget ngayong taon na to sa kanila, mailabas nila yan. Huwag ho nating pahirapan ang ating mga kababayan. Ito pa, si Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez urged PhilHealth yesterday to drastically scale down its extravagant February 2025 anniversary celebration costing at least 138 million. Nagkaroon lang ng anniversary ang PhilHealth costing 138 million. Gastos yan ng 138 million ng PhilHealth. Di ba? Nakakalula ang 138 millions of pesos na ginastos lamang para lang magkaroon ng magarbong anibersaryo ang PhilHealth. Government agency like PhilHealth should have the appeal of President Marcos Jr. for austerity not only during the Christmas holidays but in the months ahead. Its solidarity with Filipino families in many communities is still suffering and recovering from the onslaught of recent super typhoons and with poor Filipinos. He criticized the state which is resorting to wasteful spending in its planned anniversary celebration, since the bulk of its expenses would be devoted to giveaways like tokens, coffee tables, books, and similar disposable items. The 138 million PhilHealth thus budgeted for the event could better be used for patient dialysis. And the increased rate of 6,350 pesos per session, 138 million could fund 21,732 dialysis treatments and benefits the same number of patients. Di ba? May kwentada? Kung may mga dinadialysis daw po tayo, na worth 6,350 pesos per person, i-divide mo dyan sa 138 million na pesos na ginastos para lang maging magarbo ang anibersaryo ng PhilHealth, magkakaroon po tayo ng mga pasyente na mabibigyan ng ayuda na 21,732 na mga pasyente na nagda-dialysis. Imagine that kind of numbers we have. Kung yung 138 million na yan ginamit na lang para sa ating mga kababayan nag-undergo dialysis, na sana wala tayong makikita mga kababayan natin na sa kasikatan ng araw, tag-init at tag-ulan, naglilibot, nagkakatok sa pinto ng mga opisina ng ating mga halal na opisyal upang humingi ng tulong, nagmamakaawa na mailabas ang kanilang mga pasyente. Ay sana hindi na tayo nakakakita ng ganyan. Sa totoo lang, magandang-gandang pag-usapan to. Hindi ko na nga napag-usapan ng budget ng DepEd. Kasi yung mga kontra, sa ating mga mahal na mga opisyal,
Kung ayaw nyo sa kanila, gagawa nun natin ng issue. Di ba? Good morning kay Konsyal Tantan Pomera ng munisipyo ng Bulusan. Si Konsyal po dyan po sa Bulusan ay kandidato po. Isa sa pagpipilian po mayor dyan po sa Bulusan. Isa sa naging numero 1 nitong nakarang eleksyon bilang konsyal dyan po sa Bulusan, Sorsogon. Dating kapitan, pinakita ang sipag sa pagtatrabaho kaya naging top notcher dyan po sa munisipyo ng Bulusan. Anyway, good morning sa lahat po ng ating mga kababayan dyan po sa Bulusan. Good morning. Kay Ma'am Mariperea Luyo, good morning. Kay Ma'am Charito Escudero, good morning. Kay Ma'am Malu Escudero, good morning. At sa lahat po ng patuloy na nanonood ng ating live. Medyo ang oras po sa buong Kapuluan is alas 8:09 na. Inabot naman tayo ng oras. Magnanakaw lang tayo ng konting oras kay Station Manager Bossing Saur Avistoso para tapusin lamang po ang issue na to. Napag-uusapan lang ho kasi natin kasi nababasa ho natin dun sa social media. May na mga nagmumura na ating mga kababayan na porke doon to sa kabila nakakanood tayo ng pinagmumura ang mga congressman natin, pinagmumura ang ating mga senador, pinagmumura ang ating presidente, kung sino-sino man na mga opisyales, kung bakit walang nag-object kung bakit binigyan ng zero budget ang PhilHealth. Ito po nilalabas natin para lamang po sa ating mga mahal at gumagawa ng tama na mga mambabatas. Sabi ko nga hindi ako bulag. Hindi naman tayo kailangan magbulag-bulagan sa mga nangyayaring ganito kasi may tayo, yan yung social media, nakapag-research tayo ng kung ano dapat nating gawin, kung ano pa dapat nating sabihin para lang may tama ang mali. 'Di ba? Ang maling expression ng ating mga kababayan na hindi yata nagre-research kung ano ang nangyayari, kung ano ang tunay na nangyayari. At sana si Bossing Sauro, may pagpatuloy ang usapin na ganito. Yung may mulat ang ating mga kababayan kung ano ba talagang tama, kung bakit, kasi kawawa naman yung pinuputakte ng issue na hindi tama ng ating mga kababayan na hindi yung nagbabasa yata ng patungkol sa history ng PhilHealth. Ito nga, katabi namin, opisina ng PhilHealth, kinawayan ko nga po isang natin dyan, isang official natin dyan. Nasabi ko, hindi siya ang may kay para maging guest sa ganito, kundi mga taga-nasyonal. Hayaan natin na doon mismo sa nasyonal, makapagsalita sila mismo at itama ang maling paniniwala ng ating mga kababayan sa pagmumura ng ilan nating mga kababayan at sinisisi ang ating mga kongresista. Sa muli po, sana mabigyan din ng pansin ito ng ating mga ating kasamaan sa media na mapag-usapan ang ganitong uri na napakadilingkwenteng usapin ito, napaka-importanteng usapin kasi kalusugan ng ating mga kababayan pinag-uusapan dito. Akalain mo, more than 500 billion of pesos na tutulog lang. Saan ba ito inilagak ng ating mga lingkod bayan dyan sa PhilHealth? Na sana natama naman na bigyan na lang natin ng pondo ang ating mga kongresista, ang ating mga senador na may hawak ng AKAP, tagtupad, ng ano pa ba, ng educational assistance. Kasi yung AKAP hindi lamang po yan sa yung ating mga binibigay sa kongres, hindi lamang po pang medical na atensyon, kundi kagaya ng sinabi ko, may burial assistance, may educational assistance. Ayan. Wala naman ho ang PhilHealth niyan Hindi nyo po kasi alam kung para saan yung binigay na budget sa Kongreso. Madami pong programa ang inilagakan ng perang itinutulong sa ating mga kababayan. Okay? So once again, ang programang ito ay hatid po sa inyo ng Bagong Henerasyon Party List. Sa Panguno po na Representative Bernadette Herrera,
Thank you very much kay Sir Boy Balana ng Bagong Henerasyon, ang ating kaibigan. Thank you very much sa ating mayoralty candidate Ronico, dyan po sa Gubat, Sorsogon, and of course kay Mayor Nonolim, good morning. Sa lahat po ng mga opisyalis, na lahat po ng LGU nakakuha po ng award dito nakaraang awarding, congratulations po sa inyo. Sa muli po, abangan nyo po ako sa Miyerkules sa ganito ring oras dito po sa programang Kasama Mo si Jojo, dito lang po sa Bicol TV Sorsogon. Diyos mabalos po sa Indugabos. Kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo, tuwing Lunes at Miyerkules, alas 7 ng umaga, dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.